balita ngan impormasyon nga angay hibroan, mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika nga Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. Eastern Samar Governor ginuyunan ang rollback ha presyohan lana, suportado ang pitad han gobyerno nasyonal. Anay DILG Secretary Melcinen Sarmiento natudlok como bago nga OPA Pro Secretary. Joint Task Force ang Philippine Army ha Tacloban ginsiguro nga dili mababalaong ang operasyon ha airport habot nga hangin dudumara nga balikatan exercises. 400,000 na likom tikang ha Filipino Foodman Trade Fair ha Northern Samar. Inflation rate sa Southern Leyte naghitaas didahan Marso 2026. Institutionalization evaluation process positibo nga matatapos sa PNP ug sa paman ang 2030. DOST Samar nagpakusog han kahibaro ha food safety han mga food handlers ngan lokal nga negosyante. Haratsada Balita, solar-powered irrigation system ha Leyte dakuan may bubulig ha mga parag-uma. Pananawan na peak ha Albuera Leyte, nasikat na nga parasyadahan, darahan iya matugnaw nga klima. Ha News and Information Center, sunod-sunod nga enkwentro sa Samar, senyales, han nagtitikahaligot nga lugar, han CTGs. Ha istorya panlawas, oral cancer, pag-iistoryahan, mga detalye, han aton mga balita, masunod na! Maupay nga oras po sa kaya nini ang amo di katising edisyon at season 2 ang Agenda 8. Salamat niyo pagkadayon na pagtuto ini nga programa. Ako ay Frederick Ramirez. Kaya pa ba maagwantaan kapasuhan panahon? Nganan kay taasan mga parpliton? Padayon la kita kay haluyuhan aton mga ginaatubang niya na ang gobyerno impirmi amdam umalalay ha aton kada adlaw nga pakigbisog. Ako, Steffi Libarios. Tutok permi hamon kada semana nga edisyon ng Agenda 8. Ang permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, Regis Espinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ng mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan, upod pa 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ng Birara Teleradyo, IBC 6 Hanpalo. Ini Jane Sanyanogay, ini ang iyo. Agenda 8 Year 2. Agenda Hautso. Eastern Samar Gobernador ginuyunan han rollback han presyo han lana, suportado pitad han gobyerno nasyonal. Adyan report ni Bigun Ban han PI Eastern Samar. Ginuyunan Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Verdone ang rollback han presyohan lana nga iya iniginpayag nga dako nga bulig ang mga sektor nga apektado nga naglabay nga pagsakahan presyohan krudo. Siring pa ni Governor Verdone nga ang rollback in tultol ha panginahanglan han mga tawo labi na nga damo nga industriya nagaantos tungod han mahal nga fuel. Iya ginpahayag nga ang transportasyon, infrastruktura, nga ang logistics amo ang pinakaapektado han pagsakahan presyo han langis. Dugang pa niya, ang rollback in resultahan paningkamot han nasyonal nga gobyerno hapagturoy hin supplyhan krudo tika nga ibangan nasod. Diri la ha Middle East. Bisan pahinigin pahinumdom han gobernador nga kinahanglan magpadayon ang rollback nga nagkooperasyon na ibangan nasod base malikayan ang utro nga pagsakahan presyo. Ginpahinumdom gihapon ang gobernador ang peligro han global recession tungod han mga giyera. Very significant to. Bakit? Kasi syempre, dami nang umaaray dyan eh. Lalo na sa mga sektor na gumagamit ng diesel. Infrastructure natin, halos lahat ng trucking, logistics, everything is really affected by it. So malaking bagay na may rollback tayo. This is the effect of what the national government has been doing kasi maraming dumadating ngayon ng mga bagong supply ng crudo, ng oil, mga galing na sa ibang sources. Hindi na nanggagaling sa Middle East, galing na sa Russia, etc. Kaya na ngayon, nararamdaman natin yung rollback. Samtang President Ferdinand R. Marcos Jr.
nag-anunsyo in rollback ang masunod ng mga bulan nga magpapahabubuhan presyo ang diesel, gasolina ngan kerosene. Dugang paniya diri inin katapusan ng mga plano ng pitadhan gobyerno lugod usala ang inihan damo ang mga bulig nga ginaandam base maibanan ang problemahan katawhan tungod ang epektohan krisis sa Middle East. Para PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, ini-aniyo, Agenda Ha-8. Anay DILG Secretary Melcinen Sarmiento natudlo kung bago nga UPAPRO Secretary. Ang detalye gahatag ni Alet Reyes ng PIA Leyte. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed former Interior and Local Government Secretary Melcinen Sarmiento as the new Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, succeeding retired General Carlito G. Galvez Jr., who has stepped down after years of dedicated service to the country's peace agenda. Ginkalipay ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa Sinirangan Visayas ang pagkatudlok ni Anay DILG Chief Melcinen Sarmiento kumo bago nga sekretaryohan OPAPRO. Sumalaka ni Melda Bonifacio, OPAPRO Eastern Visayas Regional Program Manager, nga darahan pagiging taga Region 8 ni Secretary Sarmiento, iniin mas may ideya ang lokal nga mga kahimtang, kultura ngan pangobernuhan ng importante kapag himohin proyekto ngan pagpatumanhin mga programa pankamurayawan. Dugang pa ni Bonifacio nga ang pagkamay-ari no sa nga leader nga tika nga Sinirangan Visayas, ing ginalauman makakapaupayhan koordinasyon ang mga lokal nga pangobernuhan ngan mga stakeholders sa komunidad. Si Sarmiento nga anay nagserbi como Sekretaryo Department of the Interior and Local Government, ing gihapon anay alkalde han Calbayog City nga naging representantehan siya nga distrito han Samar. Aniya eksperyensya como nangulo han local governments, ing dakuan may bubulig nga mandato han UPAPRO nga napadayon nga pagdusuhin hulos nga kamurayawan ngan pagkaurusa. Si Sarmiento yung tulog ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. como OPAPRO Secretary, mahuman magbuliw ha pwesto hi Anay Secretary Carlito Galvez Jr. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, ini Alet Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. Joint Task Force ang Philippine Army Hatakloban ginsiguro nga diri mababalaong ang operasyon na airport habot nga han gindudumara nga balikatan exercises. Adin detalye kan Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Ginsiguruhan mga otoridad nga diri madidiskaril ang operasyon ha DZR Airport sa Tacloban kasumpay ang gidudumara nga balikatan exercises 2026. Inang ginpahayag ni Colonel Rico Amaro, Commander ng Joint Task Force Group Tacloban ng Philippine Army. Ginklaro gihapon opisyal nga waray ini kalabutan hanay tatabo nga agway hay mga nasod mahitungod nga maihan na ini aging planuhan han pipirang nga mga nasod. Panuyo hini para mas nga mahasa ang mga sundalo Pilipino ngan magkamay-ada kapas pagbaton hinanuman nga mga problema panseguridad. Sobra usa ka gatos nga mga sundalo Amerikano ngan Pilipino amo to na partisipar han nasabi nga balikatan exercises din sa Tacloban. Ininira in kaparte han 7,000 nga military personnel tikang ha US, Pilipinas, Canada, Australia, New Zealand, France ngan Japan nga napartisipar ha ibang lugar sugod sa Luzon ngan Mindanao ang balikatan exercises in mahagos sin tulo ka semana. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda Ha-8. 400,000 pesos na likom tikang ha Filipino Food Month Trade Fair ha Northern Samar. Ang report ni Aileen Diaz han PIA Northern Samar, masunod na. Umabot 463,315,000 ka pesos ang nalikom sa 37 nga mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs o mga exhibitors dida sa upat ka adlaw nga Filipino Food Month Trade Fair nga ginhimo sa Abril 17 tubtubit sa 20 San Gaisano Grand Mall, Bungto, San Katarman. Dida Santay Mayana nga tuig connected by taste Filipino food and the flavors sa Bazian, ginsilibrar dir ila ang kayaman sa lokal nga niluto, pati na ang sumpayan sinisan Southeast Asian nga mga hipid nga nasod, pinaagida sin pagpinaang bitay san rasa nga nanam san luto nga tradisyon. Magkaduro dilain ng mga lokal nga pagkaon nga produkto ang ginpadayag, gin-display nga ginbaligya tikang sa produkto sa uma o sa tuna man nga tikang san dagat bunga san kamaduruto pangabuhian san mga digdoy nga exhibitors. Dida
San pag-abri san programa sa atubangan san mga bisita ngan exhibitors, gintagan doon ni Ms. Mimosa Reyes, ang namumuno sa Department of Trade and Industry sa probinsya, nga ini nga trade fair in resulta san masarig nga kolaborasyon sa kada partner nga kasubong san DTI, sugad san gobyerno probinsyal, ngan magkadurodilaing nga ahensya san gobyerno nga nagtutumuyo makapahamtang sin plataporma para ma-display, maipatadi, maipakadako-dako ang mga lokal nga produkto mapahaluag ad market ngadto sa pagiging exporters sa kauninahan nga panahon. Sugad man iya ginpahamtang ang kaimportante san suporta para masustener nga mapakusog pa ang pag-undong san produkto sa Norte San Samar. It reflects our culture, our identity, and the way our communities live and work. In every kakanin, every local delicacy, and every product on display today, we see the hands that made them, the care, the skill, and the determination of our farmers, producers, and entrepreneurs. This trade fair creates a space where those efforts are recognized and given the opportunity to grow. It opens doors to new markets and affirms that Northern Samar has something truly valuable to offer. Nagpahayag liwat sin suporta si Provincial Tourism Officer Ms. Josette Doctor nga niba pa mga ahensya sugad sa PEDIPO, DOST, DOLI, PSA ngan PIA kundiin ginayat sa Philippine Information Agency ang mga exhibitors nga maghanap pa sin lokal nga produkto, mag-innovate, mag-maximize ang local resources, diskubrihon ang yaman nga niyaon norte ngan mag-isip pa sin mga competitive nga produkto lokal. Ang Filipino Food Month Trade Fair nga ginbuhat nakalikong suma total 116% labaw sang gintalaan nga target ngan ini nagpapakita san tikakusog nga suporta san publiko ngan komunidad dida san lokal nga industriya, produkto ngan negosyo. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Inflation rate ang Southern Leyte nagitaas ni dahan Marso 2026. Ang detalye hatang ni Bong Fidelino ang PI Southern Leyte. Misaka ang bili sa mga palaliton o serbisyo sa probinsya sa Southern Leyte sa bulan sa Marso 2026 sigun sa pagsugod nga gitawag og inflation rate. Sumala pa sa Philippine Statistics Authority PSA Provincial Office, may taas ang inflation rate sa lalawigan ngadto sa 2.9%. Itandi sa bulan sa Enero 2026 nga 1.7% o sa Pebrero 2026 nga 1.5%. Bisan pa man, nagpabilin nga kinabub-an ang kahimtang sa Southern Leyte, itandi sa uban pang mga lalawigan sa Rehiyon 8. Si Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist sa PSA Provincial Office, nagkanayon. Sa press conference dito sa buhatan sa PSA pagka-Abril 16, gibutyag ni Carbonilla ang hinungdan pagsaka sa maong grado sa bulan sa Marso ikumpara sa bulan sa Pebrero. The second commodity group that showed higher inflation in March 2026 was transport, with a 9.4% inflation rate and a 45.1% share in the overall increase in inflation in the province. This is due to the faster increase in the prices of the following: fuels and lubricants for personal transport equipment such as gasoline and diesel, which had a 24.4% inflation rate, from negative 2.7% inflation in February 2026. Gawa sa transport sector, may pagsakasab sa presyo sa mga food commodities and non-alcoholic beverages ngadto sa 1.8% gikan sa negative 0.1%. Og information and communication services misaka balig 2.1% gikan sa 1.6%. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Fidelino alang sa Agenda Ha-8.
institutionalization evaluation process. Positibo nga matatapos ang PNP ug sa paman ang 2030. Ang report ni Rodrigo Victoria hag PIA Biliran. Positibo ang Philippine National Police nga matapos ang implementasyon sa institutionalization stage sa PNP Patrol Plan 2030 human sa mga tuig nga naay pagkaantala tungod sa nakita nga kusog nga pagluso aron maabot ang target nga certification sa tanang opisina sa PNP. Matud pa ni Police Lieutenant Colonel Wesley John R. Gonzales, OIC sa Strategy Review Division, kinsa resource speaker sa topiko nga Institutionalization Evaluation Process Audit atol sa gipadayon nga 4th RAG-PTD Summit ug PSMU Family Conference niadtong Abril 22 sa Camp Roberto Cangleon sa Police Regional Office 8. Siya nagkanayon nga sa nakalabayng 6 ka tuig giatubang sa PNP ang dakong hagit sa pagpatuman sa Patrol Plan 2030. Diin usa sa pinakadakong hinungdan mao ang moratorium sa tibok tuig sa tuig 2024 nga miabot hangtod sa ikaduhang quarter sa tuig 2025 nga nakapahinay sa implementasyon. Dugang pa ni Gonzales nga base sa Performance Governance System Certification Status ubos sa PNP Patrol Plan 2030, 100% na ang initiation stage din adunay 62 sakop sa 72 ka units ang na-certify. Compliance stage din adunay may 59 sa 72 ka units ang na-certify o mukabad sa 95% nga accomplishment. Proficiency stage din adunay 55 sa 72 ka units o 89% ang na-certify. O institutionalization stage din adunay 12 sa 72 ka units o 19% ang na-certify. Dugang pa niini nagkanayon si Gonzales nga nakapikto sab ang COVID-19 pandemic isip usa ka sa prevailing event nga misangpot sa dugang ka-delay sa programa. Apan karon adunay positibong pagbago sa direksyon sa implementasyon uban sa suporta sa kasamtangang PNP Chief Melencio Nartatis diin gipagawas kini og klarong direktiba aron paspasan ang rollout sa programa matud pa ni Gonzales. So if you notice sir, naka-12 offices and units tayo na certify for the past 5 years. So tinatry natin makahabol na yun sir. In fact, for the past 3 months, meron na tayong 4 na certify. So tapos in the succeeding 3 months ulit, meron another 4. We are hoping na baka 8 kasama na doon. So in less than just 6 months, na-meet natin yung kalahati na na-accomplish natin for the past 5 years. So yun po sir yung tinatry natin habulin. We admit sir, it is a very daunting challenge na habulin yung remaining balance na kailangan ma-certify. But we are optimistic naman sir na we will be able to accelerate the process later on, especially pag mas active na yung participation ng mga key players natin sa pag-audit at sa pag-implement ng process na yun. Siya usab ng kanayon nga sa datos, 12 ka opisina na certify sulod sa minabayang 5 ka tuig, apan sa miaging 3 ka bulan lamang 4 ka units ang nadugang o gilauman nga adunay laing 4 pa ka ma-certify sa mosunod ka 3 ka bulan. Apil na posibleng ma-apil ang Police Regional Office 8. Taliwala nini nga sitwasyon adunay posibilidad nga usbon ang direksyon sa programa sa national level. Gila nga posibleng ma-review ang Patrol Plan 2030 sa dili pa ang tuig 2030 o ilinya kini sa Philippine Development Plan 2028 o sa long-term vision nga ambisyon natin 2040. Kung mahitabo kini posibleng mausab ang benchmarks o timeline sa implementasyon matud pa ni Gonzales. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda haotso. Ginpangunahan ng Department of Science and Technology o DOST Samar ang seryahan food safety trainings ngan good manufacturing practices para han mga lokal nga food handlers nga negosyante ha probinsyahan Samar. Han Abril 7 ngan 8 ginbuhat ang duha ka adlaw nga training para ha micro, small and medium enterprises. Samtang han Abril 15 ginpadayon ini pinaagyan basic food hygiene ngan food safety hazards training Habasay Manpower Training Center, Habasay, Samar. Tumunghan aktibidad nga mapauswag ang ira kay baro nga nabilidad husto nga pagdumara kalimpyo ngan kalidad han pagkaon. Gintambungan inihan mga food handlers tikang Habasay upod ang mga miyembro han Sohoton Services Cooperative nga usa nga ecotourism community habungto.
Igipresentahan mga eksperto tikang HAD-UST Samar ngan Eastern Visayas Food Safety Team ang mga topics sugadan food handling, sanitation, and safety compliance ngan good manufacturing practices. Hintagan ni rahin doon nga ang food safety inimportante dirila para hapagsunod na balaod kundi para liwat ha kahimsog ha komunidad ngan pagsarig ha mga konsumidor. Naging interaktibo ang trainings, pinaagi ang mga diskusyon, workshops, kan pagbahin ng mga partisipante, hanira mga practice, hadlaw-adlaw nga produksyon. Sumala HAD-UST, ini nga mga training inakakabulig ha mga lokal nga gobyerno nga negosyo, pinaagi ang pagpauswag, han kalidad, ngan marketability han era mga produkto. Tikang ha PIA Samar, Aaron A. Kutihar, ini ang agenda, Hautso. Sada balita yan na. Solar-powered irrigation system ha Leyte, dakon may bubulig ha mga parag-uma. Pananawan peak ha Albuera Leyte, nasikat na nga parasyadahan, darahan iya matugnaw nga klima. Mga detalye hiningar sada himbalita, masunod na. Sada Balita! Dako nga bulig ang mga parag-uma han barangay Ugbon, Leyte, han bago hini nga solar-powered irrigation system, hilabihayan na nga panahon nga mahalan presyo han gasolina. Ang proyekto ingin disenyo para makahatagin marig-on nga sustainable nga supply hin tubig gamit ang renewable energy, kundi hindi rin na kinahanglan hin diesel-powered pumps o grid electricity. Ini nga proyekto nga ginpahiluna han Department of Agriculture, nagkakantidad hin 7 milyones pesos, informal nga gin-turnover han buhatan ngadto han mga parag-uma han Sitio Tambis Farmers Association han nasabi nga lugar. Ginlalauman nga ini nga solar-powered irrigation system in makakatugot han mga parag-uma nga agasob pa nga magtanom ha pareho nga kalidad ngan kadamo hinani. Labaw nga makakagpulos hini nga mga proyekto adton mga parag-uma ha higrayo nga lugar nga padayon gintatapuan ayat ha kawaray sadang nga patubigan era mga umhanan. Sada Balita! Samtang, nagiging kilala na como tourist destination ng Pananawan Peak ha Albuera Leyte, como ecotourism site ngan parasyadahan, hilabihan na nga summer nga duro ka pingit an siraka. Ang Pananawan Peak nga nahimumutang ha tri-boundary han bungtuhan Albuera, Burawen ngan Ormoc City, in may ada por lo menos 849 meters nga elevation, sanglit mahagkot an hoyohoyan hangin bisan kun mapingit an sirak han adlaw. Sumalahan LGU Albuera, nakaplano na ang pagdevelop han lugar, agod magkamay-ada sa dang nga pasilidad para mga turista ngan bisita nga napakanihini nga maanyag nga lugar. Labot lahan matugnaw ngan presko nga klima, nagahatag gihapon in 360-degree view ang Pananawan Peak habung tuhan Burawen ha may sinirangan nga dapit ngan Albuera ngan syudad han Ormoc ha may katungdan nga dapit. Ha may hitaas nga parte han lugar nakikita gihapon ang Bohol. Naging accessible na ang lugar mahuman hulos nga nakalsadahan ini nga lugar pinaagihan multi-million Burawen Albuera Road. Pwede masaka ang lugar pinaagi ha Burawen nga side o ha Albuera nga side o di man nga ni tikang ha syudad han Ormoc. Tikang nga Philippine Information Agency Leyte para harat sada balita, ini hi Jasmine Keita Agosto, ini Anio Agenda Haotso. News and Information Center! Hanyusan Information Center, sunod-sunod nga enkwentro Samar, senyales sa nagtitikahaligot nga lugar han CTGS. Tikang Hanyusan Information Center, adi hindi Lupido, han PIA Eastern Visayas. News and Information Center! Ang sunod-sunod nga enkwentro sa Samar Island, hakabot nga nan bulan han Abril, nagpapakita han mas pinakusog nga security operations sa Philippine Army, pinaagyan 8th Infantry Division kontra ha mga nabibilin pa nga membro han communist terrorist group para katalwasan gihapon han komunidad kan makabot ang kamurayawan. Nidan Abril 16 nakaenkwentro han tropa han 19th Infantry Battalion ang mga membro han Squad 1 Sub-Regional Guerrilla Unit hay larom han Sub-Regional Committee Emporium han Eastern Visayas Regional Party Committee hatay aw nga lugar han Selvino Lubos, Northern Samar. Sinundan ini didahan Abril 17 kundi nakaenkwentro han mga sundalo han 46th Infantry Battalion ang mga membro han Yakal Platoon han Eastern Visayas Regional Party Committee at tayaw nga lugar han Barangay Salvacion, Yabong, Samar. Narikupo kahuman han enkwentro ang firearms nga usa nga patay nga lawas in rebelde nga membro han AVRPC nga ginbayaan lahan kinalagyo nga iya mga kausa kundi gin-asikaso naman inihan kasundaluhan. Sumalahan itayde ini nga mga insidente nagpapakita han mas pinaluag nga mas pinakusog nga operasyon hapag
paghatag doon nga ang mga membro han CTG padayon nagtitikaluya nga nabubungkag na. Padayon naman ang pag-aghathan IT para han bibilin pa nga mga membro han armado nga grupo nga mag-surrender na ngan pahimulsan ang reintegration program sa gobyerno para maupay ngan mahimyang nira kabubuwason ngan suportahan nga makabot ang ginihingyap nga kamurayaw ngan kauswagan na sinirangan Visayas. Tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha-8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan, ako kay Ala Sumayon magpapadangat kan Istorya Panlawas yan ang edisyon han Agenda ha-8. Ang bulan han Abril ingin tudlok kumo Oral Cancer Awareness Month agud matagan hindoon ngan madugnan an hibabroanan kabahin han oral cancer. Panuyog gihapon ang pag-obserbar han Oral Cancer Awareness Month ngay mababaruan ang katawhan han mga sintomas sugad ang mga paglikay hini ng mga klase hin cancer. Ako si Mary Grace Manadong. Ang kanser hababa in mahibabaroan pinaagihan mga bukol nga nabubugos hababa, imim, dila, nawong, tutunlan, ngalangala o di man nga ni haubos, hapartihan baba. Kausay ni nga sakit amo an Epstein-Barr virus o di man nga ni may ada na family history hin pareho nga sakit han usa nga may ada oral cancer. Lakip ha sintomas amo an diri nawawara nga samad hababa pagpuri ha pagtulon ang pagdagmit nga pagdugo han baba bisan kun waray lahinungdan. Sumala ha Philippine Dental Association ang paggamit ng tabako sobra nga pag-inumin alkohol nga diri maupay nga pagmintinar han oral health in hinungdan gihapon han pagkaada oral cancer. Mahugot nga ginsasagdon han mo dental professionals nga tagan gihapon hin insakto nga pagtimangno an oral health. Sugad han pagtimangno han iba nga parte han lawas. Samtang ginaaghat ang regular nga pagpakonsulta, agud may baruan kung may ada ng mga senyales o sintomas hin sakit ha anuman nga partehan baba, diri ini basta-basta la nga baliwaraon. Ginaaghat naman ang nga tanan nga umiwasan mga gindidiri sugad ang paninigarilyo, agud masiguro nga diri makaka-eksperyensya hini nga sakit. Iyo pala ni batian ang pinakaori nga impormasyon bahin ang paghirot sa mga sakit. May hinaot unta kami nga kamuin magpabilin nga himsog ang panlawas nga makabulig ha pagkadukwaghan aton sa syudad. Magpapadayon kami nga paghatagaiyon mga impormasyon nga may kalabutan hang kahimsog nga panlawas nga paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy para happy, pikang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini si Mary Grace Manadong. Ngan ako naman hi Ella Sumayod para ha Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda ha-8. Duha ka mga bungto Eastern Visayas and sugod sa Southern Leyte ngan Kalbiga Samar angin pailaro mas stable internal peace and security condition pagpamatuod nga padayon ang kanang nasud pitad agud makabot at mabakod ngan mahimyang nakabubuwason. Habot nga han mga ayat ha isyu han seguridad nga maihana nga ginatubang han pira nga mga lugar ini nga pagkilala han gobyerno partikular na ha puwersa armada in nagsusumat han bunga han usa nga paningkamot han gobyerno ng mga local leaders nga mismo ang ordinaryo nga mga mulupyo. Ini nga deklarasyon hindi nila simbolo han kamurayawan kundi usang madig-on nga pangilalaan nga usang lugar nga angay o kun anay apektado ing kasamok in mahigayon nga magmahimyang nga umuswag. Ang pagkamayada talwas nga lugar in makakagpakusog han kumpiyansa han mga mamuruhunan, maribhong nga turismo nga magiging epektibo nga pagpatuman ang mga serbisyo sosyal hakatawhan dagmit nga sumat ang kamurayawan in pundasyon han kauswagan. Labaw pa hini nga deklarasyon ini nagaabrihin mas damong oportunidad para han komunidad. Ang katawhan in nagkakamayadahin abri ngan hiluag nga portahan para ha edukasyon, panginabuhi ngan iba pa nga mga importante nga serbisyo. Ang mga lugar nga anay tensyonado inhinay-hinay nga nagiging sentro han progreso nga nagahatag in inspirasyon diri la han mga takip hini nga mga lugar kundi habugos nga nasod. Ini nga kalangpusan in pagpamatuod
han kamahinungdanon han pagburobligay han nga tanan. Iging papakita hini ang kooperasyon han durodilay nga sektor tikang han nasyonal ngan kon panggobyernohan kutob ha pinakagutiay nga komunidad. Nahihimo nga posible ang ginihingyap nga kamurayawan. Ang aktibo nga partisipasyon ng katawhan ha pagpabilin han kahinyangan ngan kaupayan in mahinungdanon nga butang agud pakusgon ang sugad nga kahimtang. Ang pagdeklara hin stable internal peace and security condition in positibo nga pitad ngan kinahanglan pahiloagon ngan magpadayon. Ini indirila selebrasyon hanya na lang nga kalangpusan pero usa nga imbitasyon nga pakusgon pa ang mga programa nga magpapadig-on ang kamurayawan ngan magdadalan ha kauswagan han nga tanan. Para han editorial ako si Ryan Arinto, ini ang iyong agenda ha also. Iyo palahin batian ang pinakauri nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Damong salamat ani pag-upod haamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod na gayon. Ini ang iyo Agenda also. Years 2. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtub ha sunod gayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.